topic natin sa episode natin ngayon, US Visa Q&A, ay failure to deal with tax problems be a reason for denial of naturalization or US citizenship. So, ito po ang tatlong pagkakataon na maari kayong ma-deny sa naturalization. In fact, even if you are a US citizen, your citizenship may be taken back because of tax fraud. Ano po? So, first one is willful failure to pay. Ibig sabihin po nito, intentional yung ayaw nyong pagbabayad ng taxes. So, it is a serious disregard for US laws. And it can be a significant negative factor leading to a citizenship denial. Remember, you must have a good moral character in order to become a US citizen. Number 2, tax fraud. Ano po? Deliberate misrepresentation or tax fraud is a permanent bar to establishing good moral character. Hindi lang po yan temporary loss of good moral character. Ano po? Kasi you can reestablish your good moral character if you lose it after 5 years. Doon sa mga may asawa na US citizen, after 3 years lamang, they can reestablish their good moral character. But a tax fraud or deliberate misrepresentation is a permanent bar to establishing good moral character and can even lead to the denaturalization of someone who has already become a citizen. So, number 3, ignoring a tax debt. So, if an applicant has overdue taxes and makes no effort to resolve the debt, USCIS may see this as a lack of financial responsibility and deny the application. So, ang pagpapabaya o ang tahasang hindi pagbabayad ng tax ay isang basihan para kayo ma-deny sa pagiging US citizen. So, ano po ba ang solusyon? Kapag may problema kayo sa tax, may utang kayo sa tax, pwede naman po kayo magbayad niya ng installment, kung qualified kayo sa installment. And in fact, kapag kayo ay financially qualified and you are suffering hardship, pwede pa nga po yan, ipapostpone na ibig sabihin, IRS, hindi muna ako makakabayad, kasi wala akong source of income or mababa ang income ko, hindi pa nga sapat dito sa pamilya ko, or sa sarili ko. So, kapag meron kayong payment plan o hardship na pinospone ng payment, maaari kayo mag-file ng income tax ng application for naturalization. Ngayon, yung iba, hindi alam kung may utang o wala. Kasi bakit? Hindi nagfa-file. Mas grabe yun. Kaya kung hindi kayo nagfa-file ng income tax, mahirap sagutin yung tanong na yun. So, mag-file kayo ng tax kasi baka kayo ay may refund pa nga. So, yan po ang problema. Nakaka-apekto po yan sa application for naturalization. So, talk to your tax preparer, talk to your tax advisor, or your CPA. Ngayon, kapag meron kayong problem sa tax, unang-una, bago ma-resolve din yan ng tax practitioner ninyo, kailangan kayo mag-file ng income tax return for the last 6 years before the IRS can even entertain any proposed solutions to your tax problems. So, mahalaga po na nagfa-file ng tax para alam nyo kung may utang kayo o wala. Kasi pag alam nyo may utang kayo, may solusyon dyan. Either nga po yung installment plan, or kapag masyado nang matagal ang utang ninyo at naipon na or malaki na, depende sa income ninyo, baka kayo nga ay magbayad ng tinatawag na offering compromise na 50 cents to the dollar. Ayan, or kahit na ano pa mang amount. And in fact, sabi ko nga earlier, kapag kayo ay
hindi nyo kayang bayaran, you might even qualify for a hardship. Non-collectible at this time. Yun yung tawag doon pagka waiver for hardship. So, ang amin pong tanggapan ay pwede rin kayong i-represent, hindi lamang sa immigration, kundi pati sa income tax. Kaya po, take care of your taxes. File diligently every year before the deadline para malaman na ninyo kung may utang kayo o baka nga may refund pa kayo. Para nang noon, hindi kayo magka-problem na naman sa naturalization. So, malaking problem po yan sa tax. At malaking problem din po yan kapag kailangan nyo na maging citizen. So, ito po uli si Attorney A. Erwin Bautista. Tayo po ay mapapakinggan din sa radiophilam.com, R-A-D-Y-O philam.com. Ano po yan 247 Filipino Music Station, internet radio station dito po sa San Diego, At dyan po sa Flash TV, tayo po ay mapapanood din. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong panonood, at kita-kita po tayong muli sa susunod na episode. Maraming salamat po, at kung pwede po, paki-subscribe, paki-share, para tayo magkaroon ng physical presence dito sa YouTube, at yung mga ibang gustong magkaroon ng idea or konting knowledge, matagpuan tayo. Maraming salamat po.